Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay pang-aawitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inakonihan, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ko ngayon sa pagdiriwang si Father Frank Ilianiba, ang ating pong most senior na pari dito sa Pambansang Lambana at Basilica Minor ng Itim na Nasyon ng Quiapo at Parokya ng San Juan Bautista. Isama po natin sa misa natin ngayong sa linggo ng ika-21 sa taon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuskusting ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon para sa araw ngayon. Idagdag rin natin ang ating intensyon. Una, para sa kapayapaan sa buong mundo. At pangalawa, sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, tampok sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus kay Simon bilang Pedro, ang bato. Pinili si Pedro para maging pundasyon ng simbahan. Idalangin nating lumago ang ating pananalig kay Jesus. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang buong simbahan, ang Santo Papa, at lahat ng kaparian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Buktong na anak ng Diyos,
kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangari naming tanggapin. Upang sa namang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya yung hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan, at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propita. Kaya naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At magpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa ika-21 tayo na linggo sa karaniwang panahon sa taon A ng ating pagdiriwang. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay kakaiba ang dating. Sapagkat ang atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 20. Ito yung nakaabot na sa dulo, sa pinakarurok, na kung saan nagpahayag ang ating Panginoon sa kanyang mga apostol at siya ay napunta sa isang lugar na tinatawag Caesarea ng Pilipos. Kung kayo po'y pupunta sa lugar na ito, ay wala na po doon ang mga structures na luma dahil mga ruins na lang. At sasabihin siya sa mga eksperto, doon sa kabila ang templo ng mga Grigo na Diyos-Diyosa na si Pan. At sa kabila ay isang palasyo ng nagahari ng Caesar. At ito yung lugar na kung saan nandoon sila sa gitna na nagpahayag ang ating Panginoon kung sino ba siya. Tinanong muna niya ang kanyang mga apostol kung sino siya ayon sa mga tao. At sinabi na siya ay gaya nila propeta Isaias, Jeremias, Elias, at kung sino pang propeta. Ngunit nagtanong siya ulit, para sa inyo, sino ba talaga ako? At sa atin pong Ebanghelyo nga ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 16, ito yung tinatawag nating pinakasentro, pinakarurok sa Ebanghelyo ni San Mateo, na Ebanghelyo din para sa atin. Sinabi ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Matthew chapter 16, verse 16. Pinapahayag ng isang apostol, isang hinirang na alagad na siya yung magiging unang Santo Papa. At ang kanyang pagpahayag ayon pa sa ating Panginoon, hindi sa kusa at sa pita ng laman, bagkus ito ay mula sa kalangitan, mula sa Ama, sapagkat sinasabi niya, ikaw ang Kristo. Ang Kristo o Christos sa Griego, sapagkat ang New Testament ay Griego, ito ay salin sa Hebreo na Misaya, o sa ating salita, Mesiyas. Misaya, ibig sabihin siya yung hinirang na tagapagtubos. Siya ang pinangako ng Diyos. Siya ang hinihintay ng karamihan upang sila'y tubusin, upang ipaghanda sila sa pagkaroon ng isang panibagong bayan, Israel, at panibagong Jerusalem. Kaya, sinabi ng ating Panginoon na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristos, na siya ang inirang. Kristos, ibig sabihin ay nabigyan ng langis na banal. Samantala ang Mesiya o Misaya ay ibig sabihin pinadala, hinirang na pinadala ng Diyos upang tuparin ang kanyang pangako na iligtas ang kanyang bayan. At itong kaligtasan ay hindi madali. At si Pedro na kanyang nagiging pinakapuno, kaya sinasabi niya, hindi na siya Simon. Siya tawagin ng Pedro. Sa salitang Griego, Petros, ibig sabihin ay bato. At ito ay salin sa salitang Hebreo na kipas, na ibig sabihin bato din, na ang mga apostol ay mga buhay na mga bato
na kung saan doon itayo ng ating Panginoon ang kanyang buhay na templo na tinatawag niyang Ecclesia. Ecclesia, pagtitipon. Dito po ang simbahan, isang pagtitipon na kung saan ang ating Panginoon siya ang ulo. Siyang pinakapuno sa mistiko na katawan, na templo na buhay, na kung saan magsimula ang simbahan, na kung saan tayo mabigyan ng pag-asa na maligtas, na kung saan tayo ay mamuhay na ganap at kasi siya, kay sinasabi ng ating Panginoon, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapanaig nito. Sa ating Ebanghelyo ngayon na siyang pinakarurok, pinakasentro ng Ebanghelyo at pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay una sa lahat, pagtupad na sa sinasabi ni Propeta Isaiah sa ating unang pagbasa, aklat ni Propeta Isaiah, kapitulo 22, verso 19 at sumusunod, na ibahin na ang mangyayari sapagkat ibibigay na sa iba ang kapangyarihan para mangasiwa sa bahay ni David. Ibig sabihin, bahay na mayroong kapangyarihan sapagkat itatayo na ang haligi at matibay na lugar na paghandaan para sa sambayanan ng mga Israel. Sapagkat dito ipahayag ayon pa sa Salmo 137 ang hindi kukupas na pag-ibig ng Diyos na nangako na kanyang iligtas ang kanyang bayan. Kaya ito ay karunungan, ito ay kaalaman na lingid sa lahat kung sino ba talaga ang Kristo, sino ba talaga ang Mesiyas. Sapagkat ayon sa tradisyon, ayon sa pag-isip ng karamihan, siya ay magmula sa marangya na pamilya ni Haring David at magsimula ng tunay na pagbabago, isang pagbubuklod ng isang panibagong sambayanan na ang lahat ay maligtas. Kaya ang akala nila, ito ay isang marangya na kaharian na itayo sa pangalan ng ating Panginoon. Pero sinasabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa sa sulat sa taga-Roma, Kapitulo 11, verso 33 hanggang 36, na kung saan walang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoong Diyos kasi walang magbigay payo sa Kanya. Sapagkat napakalalim ang Kanyang karunungan, napakayaman ang Kanyang kaalaman, at dahil dito, hindi na sumasagi at hindi natin malalaman kung ano talaga ang ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na pinapahayag niya na siya ang Kristo ay isang sorpresa ng Diyos na isang ordinaryo na karpintero na inaanak ni San Jose na isang karpintero at tumatawag na mga mangingisda gaya ni San Pedro, San Andres at iba pang publikano at iba pang klase na mga apostol, ay siyang magtayo ng panibagong sambayanan na siyang pagmulan ng simbahan, na siyang pagmulan ng Ecclesia, na siyang pundasyon ng kaligtasan ng lahat. Dito sa ating mga pagbasa, tinuturuan tayo ng Panginoon na ang ating pag-asa ay para sa Kanya lamang. Hindi tayo aasa ng mga makapangyarihan at mga estruktura dito sa mundo. Na ang ating kaligtasan ay hindi sa mga paraan ng tao o sa paningin ng tao, bagkus sa pamamaraan ng Diyos. Sapagkat lahat nga ay biyaya mula sa Diyos ang ating kaligtasan. Tama si Santa Teresita del Niño Jesus nagsabi, lahat ay grasya, lahat ay biyaya. Lahat ay biyaya na bigay sa atin ng Panginoon sapagkat siya lang na makapagbigay sa atin ng tunay na buhay na ganap rin siya at sa kanyang paraan ipinapahayag ngayon
na binigyan si Pedro ng susi sa kalangitan na kung sino yung patawarin dito sa mundo ay patawarin. Kaya ito yung pagbibigay ng kapangyarihan ng Santo Papa na tinatawag na Petrine privilege, na kung ano yung pinakawalan ng Santo Papa ay pakawalan nga sa langit. Dito sa ating mga pagbasa, ngayong ika-21 na linggo sa kalimang panahon, tayo ay mag-iisip na tayo ay itinayo na simbahan. Tayo ay itinayo na sambayanan ng Diyos. Na una sa lahat, ang unang aksyon na ginawa ng Diyos at pinapahayag sa mga apostol ay para sa pananalig o panampalataya. At pangalawa na aksyon na dapat natin gawin at sa buhay, ang pagsabuhay ng pag-ibig. Sa dalawang ito, panampalataya at pag-ibig, dito na itayo ang sambayanan ng Diyos. Ikaw ba ay bahagi sa pagtatayo ng simbahan na may pananalig at may pag-ibig? Isinasabuhay mo ba ang tunay na turo ng Panginoon na tayo ay simbahang nagliligtas sa Kanya at nananalig sa Kanya at umiibig sa Diyos higit sa lahat at umiibig sa kapwa ngayon ang pag-ibig sa sarili upang maisabuhay ang pananalig na ito? Kinakailangan nating manalig sa Diyos at mamuhay sa pag-ibig sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, pag nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinaking Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, naraaksunan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na muli, lumakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga tinatawag sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, inabili ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Dumalangin po tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga diakono na humalili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayanan ng Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Malalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Turuan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihang dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katikista, at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao na at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin
ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama, pinatatag mo ang aming panampalataya sa pamamagitan ni San Pedro at ang kanyang mga kahalili. Igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa isang panampalatayang itinuro't iniwan ng Jesucristo ng anak mo at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng patido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupok, pakundangan sa isang panampalatayang paghandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob sa pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod, sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparinto na marapat ni kayo aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na makapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa panagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pangitan ng anak mong mahal. Kayo kaisa ng mga si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, ang makulog na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at inalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng kanang kaparian. Alalahanin mo rin mo kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwinapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabili na galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulad sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maggahin ka ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako tumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siya itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Announcement para sa pansamantalang pagsasara ng pahalik na Nazareno sa altar.
Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa apitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yun pong wala pang Lectio Divina para sa Poong Jesus Nazareno. Available pa po ito. 130 pesos po bawat kopya doon po sa information card. At atin pong pasalamatan ngayon si Father Frank na nakiisa po sa atin sa ating pagdiriwang. At saka ang lahat ng mga naririto, lakpakan po natin ang lahat sapagkat tayo ngayon nagkaisa ng isang simbahan, sambayanan ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalaan kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang matulungan natin ang mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa lahat. Pagpalaan kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming to Facebook Live, YouTube at ibang social media at nakrus-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Paalaala po sa atin. Tayo'y itinayo at pinuklod sa pag-ibig at pananalig ng ating Panginoong Jesus Nazareno bilang simbahan. Siya ang Mesiyas, ang Kristo na dapat maging sentro sa ating buhay. Naway, siya ang maghahari sa ating mga puso. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari po namin itaas bagya, mga bagay-bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahala pong Isus Nazareno. Niagos na ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ng kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanaw nila yung katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pitan ng bersyon ito na may maalala ng pangako na sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang hagpaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.